Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong energy update for September 16 to 30, 2025. If you're interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services hanggang September 30, 2025. So kung gusto niyo mag-book, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Check nyo na lang. Ayan. So, pa-like, share, subscribe na rin. Comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. And paalala lang, ang reading na to ay general reading. So, maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Okay. Taurus. Let's see. What's the energy? September 16 to 30, 2025. For Taurus. 16 to 30. Okay, this is your overall energy, challenge, opportunity, blessing. Ooh, okay, Taurus, medyo mag-ingat sa mga pinagbibilinan nyo or pinagkakatiwalaan nyo pagdating sa pera. Lalo na kung siguro sa negosyo o yung iba sa inyo, halimbawa, may pinapadalhan kayo ng pera, nasa abroad kayo, dapat talagang mapagkakatiwalaan. 10 of Wands, yung iba sa inyo, Taurus, pagod, maraming responsibilities, maraming umaasa, no? Yung iba sa inyo. Marami kayong kailangang i-fulfill. Pero yung iba, masaya naman kayo sa sitwasyon nyo, sa ginagawa nyo. Nakakapagod lang, pero yung iba, masaya. You are fulfilled. With the Three of Pentacles, this is about expansion. So, I think yung iba sa inyo, you're expanding your career, expanding your business, or yung even your house, no? Yung bahay ninyo, kung meron kayong pinapagawang bahay, may renovation, or you're buying a property, you have to make sure na maayos yung papeles, no, nung dokumento, nung property na yon, at yung taong ka-deal ninyo talagang legit. You have the Emperor, Judgment, the Death card. Ooh, this is transformation. Some of you, no, Taurus, syempre hindi naman para sa lahat yung reading na to, but this is a specific message. Possible, no, kung merong namayapa, no, sa family ninyo, na ito ay may kakayanang magbigay ng inheritance, ng mana. Pwede kasing medyo magkaroon ng gulo, no, ng away, ng pagtatago. Pagtatago nung para kasi ang nakikita ko rito is mga magkakapatid, magkakamag-anak sa pamilya, merong yung elder nila na mayapa, na pwedeng matagal na mayapa, tapos may mga naiwang properties. Pwedeng merong gusto man lamang. Oo, may gustong man lamang, parang feeling niya mas deserve niya yung mas malaking porsyento or parte doon sa mamanahin niya. But I think, importante kasi rito pag-usapan, no? Lalo na kung marami kayong magkakapatid o magkakamag-anak. But I think maayos naman yan. You have the Ace of Wands, the World. Merong opportunity for you to travel, to work abroad, to explore. Pwedeng magtrabaho abroad or magbakasyon sa ibang bansa. Merong rin dito, it's like an ending of a situation, lalo na sa career, trabaho, or source of income, na parang feeling mo, it's time to finalize, and kasi may iba ka ng interest, may iba ka ng gustong i-pursue. So, your overall energy is the Knight of Swords. I feel like meron kang gustong i-cut off sa buhay mo, or tanggalin sa buhay mo because merong trust issues. Yung tipong hindi ka na nagtitiwala sa kanya, sa mga sinasabi niya, parang yung bang nagbabluff na lang ganon, or basta hindi siya trustworthy. And marireveal to sa'yo. You may also be walking away from this situation kasi alam mo na hindi mo na kayang magstay sa ganong sitwasyon. Pwedeng yung
let's say sa workplace mo, merong mga taong hindi ka na mapagkatiwalaan kasi hindi mo na kayang pagkatiwalaan kasi they are, talking bad behind your back, no? And the Seven of Swords as your opportunity. May opportunity kang malaman yung intentions ng mga ibang tao sa'yo. At malalaman mo rin kung sino yun lalamang. Oo. With a blessing here, Ten of Pentacles, napakaganda ng blessing na to. This is about financial stability, financial security. Like what I mentioned kanina, pwedeng may inheritance, no? Meron kang makukuhang mana. Pwedeng pera ito or property, no? Ari-arian. Gamit. And I also see you na you are building a strong foundation pagdating sa finances and business or career. Money, career, finances for Taurus. You have the Ace of Wands in the World. Ayun na nga. Yung iba sa inyo maaring may new opportunity sa ibang bansa or pwedeng ito ay trabaho doon, working abroad, or yung transaction sa ibang bansa. Like for example, ikaw ay freelancer tapos may mga ka-deal ka sa ibang bansa or you are working for a company na nasa ibang bansa, no? Na magbibigay sa iyo ng opportunity to earn dollars or money. Kahit na nandito ka sa Pinas, ganon. Yung mga freelancers, virtual assistants, or yung mga nag-o-offer ng services, online services. Your love life. Tingnan natin. The Chariot. Some of you, kung nanggaling kayo sa ending of a situation, relationship, separation, ang bilis mo makamove on with the Chariot. Talagang focus ka na sa direction na gusto mong tahakin. If you are in a relationship right now, I see a lot of travels, no? Maaaring magta-travel kayo ng iyong person sa ibang bansa, or mas focus kayo sa mga goals ninyo together as a family or as partners. Crystal is about healing, alignment, no? So alam mo na ngayon kung alin yung hindi na nagre-resonate sa direction na gusto mong tahakin. That's why some of you are cutting off connections, letting go, umaalis ka sa sitwasyon that is no longer serving you. That's part of your healing process and aligning yourself. Na ina-align mo yung sarili mo sa mga goals mo. See? You have the butterfly. Alam naman natin ang butterfly, it symbolizes metamorphosis, change, transformation. So, you are about to transform your life, make some changes, leave a situation to start something new. Yes, you are starting something new. Can be starting a job, a career, maaring may business ka. You are focusing also sa sarili mo. Mas inaalagaan mo yung sarili mo. Maari kasing glow up yan, 'di ba? Pag nag-glow up ka, nagbago yung sitwasyon mo, yung sarili mo, yung physical appearance mo. So, in any way to pwedeng may mga enhancements or pwede rin namang yung sarili mong pananaw lang yan sa buhay or yung paraan ng pananamit mo. So, definitely there's a major change. This change is for the better, no? For a new version of yourself. Meron kami ng master. You are working smart. Yung iba, nag-aaral kayo ng bagong skill, abilities to improve your life, to improve yourself, your knowledge. Mas disiplinado ka ngayon na ma-acquire yan. May soulmate. Yung iba sa inyo, you are entering your romantic relationship era. Or maaring merong person na magpapakita ng interest sa'yo. And you will welcome this new opportunity for love. And for those na meron ng relationship at wala naman kayong problema ng person mo, mas nagiging matatag yung connection ninyo at mas nagle-level up yung inyong commitment. Deep inward journey, you'll be rewarded for the work. How can you alchemize your fear? Ayan. Yung mga may mga bagay kasi natatakot kayong gawin or simulan dahil iniisip nyo, what if hindi mag-work? Pero paano kung mag-work, 'di ba? Sayang naman yung opportunity na yun.
Kasi the more na we are living in fear, na natatakot tayo, wala tayong may experience na something exciting and bago sa buhay natin. Kasi it's a win-win situation. Let's say nag-fail ka o at least meron ka natutunan na lesson na hindi mo nagagawin ulit sa mga iba mo pang plano in the future. And then, if you win, no, edi, that's great. Nanalo ka na, naging successful ka. Let's see. Oh, 'di ba? May Pluto talaga. Pluto is the planet of transformation, power, action. You have Virgo energy in the 9th house. 9th house is learning. Yung iba sa inyo may nagbabago sa prinsipyo nyo sa buhay, pananaw nyo sa buhay, dahil na rin sa mga naging experiences nyo in the past. Yung iba nagkakaroon ng spiritual awakening, major transformation in your belief system. And Virgo energy is also assessing the situation. So mas nagiging matalino ka ngayon. Oo, wiser ka, wiser than ever sa mga decision na gagawin mo. Hindi ka na basta-basta yung magte-take ng action ng hindi mo pinag-iisipan. Mas nagiging aware ka sa paligid mo kung sino yung mga taong dapat pagkatiwalaan, sino yung dapat iwasan, ganon. Okay? So that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.